Lutong, oh. Tignan natin. Grabe ang lutong. Pork sisig, kakokok. Gawin natin. Start na tayo. Meron tayong ano dito, pork liempo. Ito, oh. Belly. Yan. 2 kilong pork liempo ito. Gagawin po natin, ilalaga po muna natin para lumambot. Okay? So, yan. Tubig natin. Yun. So, bali 3 litro po yung nilagay nating tubig. Maglalagay tayo ng dahon ng laurel. Pamintang buo. Lalagay din tayo ng asin. Lahat po ng sukat ilalagay natin sa description box. At maglalagay po tayo ng 1 bukong bawang. Oops! Alright. Takpan natin. Ayan. Pakuluan lang po natin hanggang lumambot, ha. Hindi po yung sobrang lambot kasi ipiprito pa po natin ito mamaya. Balikan po natin maya-maya. 1 oras na po itong kumukulo. Check natin. Ayun, so fork tender na. Natutusok na ng tinidor, okay na po ito. Ahon na po natin. Yun. Alright, so okay na po to, palamigin lang po natin. Malamig na po, magpiprito na tayo. So, importante po na palamigin natin para kahit papano po, crispy yung ating pork sisig, no? Maglalagay muna tayo ng mantika dito sa ating kawali. Alright, medyo mainit na yung mantika. Maglalagay na tayo. Huwag niyo pong ilagay na sobrang init po, no? Kasi hahabulin po kayo nitong, pag nagpiprito kayo, habulin kayo ng mantika. Magtitilamsikan. Dapat yung tamang init, ilagay nyo na para hindi kayo masyadong matalamsikan. Pag kasi mamaya nyo pa yan nilagay, magtitilamsikan, mahirapan po kayo, habulin kayo ng mantika. Takpan lang po natin. Check natin. Check natin. Yun. Medyo nabawasan na po yung niya, yung pagputok, no? Pero pumuputok pa rin. Nabawasan lang. Kapag napansin nyo po na hindi na masyadong pumuputok, huwag nyo na pong takpan para mas maging crispy yung ating pork sisig. Mawawala po kasi yung moist dun sa ating baboy, no? Dun sa pork kapag hindi na tinakpan. Maya-maya po, okay na yan. Hintayin lang po natin mag-brown pa ng kaunti. Check natin. Yun, no? Tingnan nyo po. Pakita mo. Yun.
Okay na po yan. Tingnan nyo po, oh. Lumutong, oh. Look. Yan ha. Gusto natin yung malutong yung ating pork sisig, pero huwag nyo naman pong i-overfry kasi baka naman tumigas at maging dry na yung inyong pork sisig. Yun, oh. So, maglalagay din tayo ng atay ng manok ko. Yan po, no? Sa bawat isang kilo po ng pork, naglalagay tayo ng 250 grams or 1/4 kilo ng atay ng manok. Pero dahil ito po ay 2 kilong pork, 500 grams po na atay ng manok. Piprituhin din po natin. Hindi po natin ito isinama sa ating nilaga kanina kasi hindi naman po matigas ang atay ng manok. Yung mga atay po ng manok, kailangan po mahina lang yung apoy kasi mabilis po itong maluto. Hindi po natin bibiglain. Yan, oh. Makikita nyo naman na kapag konti na lang yung bula sa mantika, luto na po yan. Check natin kung pwede na yung atay kasi hindi po magandang ma-overcook ito dahil papait po. Ayan, oh. Okay na po yan. Yun. Yan po, habang pinapalamig natin yung ating prinitong pork liempo, tsaka yung ating atay ng manok, maghihiwa tayo ng sibuyas. 3 sibuyas na pula at 3 sibuyas na puti. Yung puti po, more on para magkaroon ng konting tamis yung ating pork sisig. Mas masarap po kung lagyan nyo ng sibuyas na puti. At maglalagay din tayo ng ating green chilies. Yan, oh. Siya nga po pala, ako po ay Kapampangan, pero itong ginagawa natin ay hindi po authentic Kapampangan sisig. Yun po yung balak kong gawin kanina kaso wala akong nabiling maskara ng baboy. Kaya sabi ko, modern sisig na lang yung gawin natin. Masarap din po ito at favorite po namin. Next time na lang po natin gawin yung authentic Kapampangan sisig. O baka meron na naman pong mangbas sa atin, no? Sabihin bakit hindi daw tayo gumamit ng food processor para mas madali. Konti lang naman po ito. 6 na pirasong sibuyas lang. Pag hinuhugasan mo pa yung food processor, mas mahirap pa, mas matagal. Yan, okay na yan. Mas masarap po kapag medyo malalaki pa yung sibuyas para may texture yung ating sibuyas dun sa ating pork sisig. So, inulit ko po, hindi po masyadong pino dapat yung sibuyas para may texture pa din. Yan, sige, huwag kang gumamit ng food processor para umiyak ka. Tagumpay ang bashers. Naghihiwa na po pala tayo ng ating karne. Lutong, oh. Grabe ang lutong. Lutong. Dito natin ng konti. Alright, so ngayon tapos na tayo dun sa ating karne. Ito namang ating atay ng manok. Ang hiwa po nito yung pinong-pino, yung halos hindi na siya makita sa ating sisig. Ha?
Kuha ko ng bagong gloves. Baka sabihin ng mga bashers natin, hindi tayo nagpapalit ng gloves. Titimplahan na natin. Unahin po natin yung ating sibuyas. Ang ating green chili. Liquid seasoning. Soy sauce. Asin. Ground black pepper. Pangbalanse sa alat, asukal. Ngayon, maglalagay tayo ng kalamansi. Dahan-dahan po yung lagay ng kalamansi, no? 1 tablespoon po muna. Alright. Ngayon, mix natin. Ang bango. Yun. Dagdag pa tayo ng kalamansi. Tikman natin. Sarap. Yaman na. Okay na, salamat. Sarap. Mix natin ng mabuti kasi yung asin nito hindi pa yun natunaw. Yan o. Grabe oh. Sarap. Lagyan natin ng butter. Tikman natin. Yun. Oh. Mainit pa. Sarap. Ang crispy. Tama-tama po yung lasa niya. Yung alat, yung asim ng kalamansi. Grabe, perfect combo. Iba talaga yung nagagawa ng atay ng manok sa pork sisig. Kaya po nilalagyan po talaga natin para mas masarap. So pa. At hindi po siya greasy, no? Hindi po siya mataba. Kahit tignan nyo po, oh. Ang ginamit po natin, pork liempo. Pero pag tinitignan nyo po, hindi po siya nagmamantika. Thanks for watching. Hanggang sa muli.